May suspect na mga otoridad sa nangyaring massacre sa Makati kahapon na kinamatay ng Koreanong negosyante at dalawa niyang kasambahay. Positibong itinuro ng nakaligtas sa massacre ang isa sa apat na suspect. Nagpapatrol Atom Araulio. Matinding kalupitan ang ipinamalas sa mga pumatay sa Koreanong si Alex Ko, sekretaryang si Erin Gatus at kasambahay na si Nori Lazarino sa Barangay Poblasyon, Makati kahapon. Halos mapugutan ng ulo ang tatlong biktima sa dami ng saksak sa liig. Si Ko at si Gatus binaril pa sa dibdib. Talagang nagulat kami dahil hindi nga pangkaraniwan yung nakita nating pagpatay. Ang una namin inisip, anong matinding galit ang dahilan kung bakit pinatay. Suspect ng mga pulis ang isang regular na customer sa computer shop na pag-aari ni Ko. Positibo raw itong kinilala ni Arthur Dacles, isa sa dalawang nakaligtas sa empleyado ng kumpanya. Ayon sa salaysay ni Dacles, pera ang unang hinanap ng apat na lalaking pumasok sa kanilang shop. Pero nang walang makuha ang mga suspect, pinagsasaksak at pinagbabaril na ang mga biktima. Nagpatay-patayan si Dacles kaya sila nakaligtas. Hindi pa rin makapaniwala ang pamilya ni Erin sa sinapit ng 19 anyos sa dalaga. Kanina lang kasama mo siya, tas mahirap tanggapin, pero mangyayari sa buhay ng tao yun eh. Nakaka-shock. Imagine mo, kapatid ko pa. Ang bait-bait. Lahat, walang reklamo. Ngayong wala na ang kapatid na si Nori, nag-aalangan din si Mang Jerry Lazarito sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Kung wala siya, dito makaaral mga anak ko. Kaya ako, nagkatinda-tinda lang. Wala akong anak buhay na iba eh. Umaasa sila ngayon sa mabilis sa hustisya para sa kanilang mga mahal sa buhay. Atom Araulio, Patrol ng Pilipino. Ipinagpaliban ng korte ang nakatakdang pagbasa ng sakdal ng batikang broadcast journalist na si Cheche Lazaro sa Miyerkules, kaugnay sa kasong wiretapping na isinampa sa kanya ni GSIS Vice President Elia Valencerina. Nagpapatrol Jing Castañeda. Pinagbigyan ng korte ang apela ng panig ni Cheche Lazaro, host ng TV program na Probe, na iurong ang kanyang arraignment. Ito'y para mabigyan si Lazaro ng sapat na panahon para maghain ng motion for reconsideration sa Pasay City Prosecutor's Office. Imbes sa Miyerkules, iniurong na sa July 22 ang arraignment sa kasong wiretapping na isinampa sa kanya ni GSIS Vice President Elia Valencerina. We would like the side of GSIS so that we have a balanced story. That's the main reason why we wrote you to request for the interview. Actually, we know that, ma'am, no? It's just that, you know, we have been burned so many times. I hope you understand our position as well, ma'am, ha? Itinimanda ni Valencerina si Lazaro matapos i-air ng Probe ang phone interview na ito sa kanilang episode ukol sa umano'y hindi na ibibigay ng mga benepisyo ng mga guro. Sabi ni Valencerina, walang permiso ang pag-record at pag-ere ng kanilang pag-uusap ni Lazaro sa telepono. Sa lingguhang forum sa National Press Club, nanindigan naman si Lazaro na walang basihan ang demanda ni Valencerina. Paraan lang daw ito ng GSIS para ilihis ang usapin sa tunay na issue ng benepisyo ng mga guro. Higit sa 7 minuto yung conversation na yon. At yung nilabas namin ay ilang segundo lang. Ang pinag-usapan po namin ay hindi tungkol sa pribadong buhay niya o pribadong buhay ko. Ang pinag-uusapan po namin ay yung aming appeal na bigyan kami ng interview dahil sa public interest issue ito tungkol sa mga teacher natin. Pero sa press statement ni Valencerina, itinanggi niyang harassment lamang ang kaso. Ipinaglalaban lang daw niya ang kanyang karapatan. Ayon naman sa grupong Kaya Natin, kahit may karapatan ang mga opisyal ng gobyerno na ipagtanggol ang pribadong buhay, dapat pa rin silang maging tapat sa bayan. At imbes na mangharas, dapat ay tutukan nila ang pag-iimbestiga sa mga irregularidad tulad ng paggamit sa GSIS funds. Jing Castañeda, Patrol ng Pilipino. Hindi tumalabang pagsusori ni Candy Pangilinan para pahupain ang galit sa kanya ng mga igorot. Ngayon, idineklara na siyang persona non grata ng mga taga-Baguio na nainsulto sa kanyang biro. Nagpapatrol Mari Dumawan. Kahit ilang beses nang nagsorry at umiyak sa pagsisisi ang komedyanteng si Candy Pangilinan, mukhang hindi pa rin matutuldukan ang kontrobersiyang dulot ng kanyang show sa Baguio, kung saan niya hindi sinasadyang makapagbiro ng linyang tao po ako, hindi po ako igorot. I made a mistake, I am wrong. Kanina sa special session ng Baguio City Council, tuluyan ang idineklarang persona non grata si Candy. She will be unwanted here in the city of Baguio. It's a slur na depicting that the Igorots are of a lower kind of a species than the
ordinary human being. Yan ang ibig sabihin ng statement niya. Majority ng konseho ang pumabor sa motion. Bilang persona non grata, hindi natanggap si Candy sa Baguio. Banned na rin ang pagpapalabas ng kanyang mga pelikula sa mga sinihan sa lungsod. She needs to learn her lesson from issuing these kinds of irresponsible statements which would hurt the feelings of the members of the indigenous people. Pabor din sa desisyon ng konseho ang ilang mga taga-Baguio. Mabuti na rin yung para sa para matuto siya Sana ma-experience niya rin maging igorot para malaman niya kung ano yung mga pinagsasabi niya. Pakiusap naman ng pinsan at manager ni Candy na si Angeli Pangilinan Valenciano. Sana tigilan na si Candy, lalo't ilang beses na itong nagsorry sa mga igorot. Balak na raw ng kampo ni Candy na magsagawa ng isang fundraiser para ipakitang tapat ang kanilang paghingi ng tawad. Nauna nang hinikayat ni Baguio Congressman Mauricio Dumogan si Candy na mag-reach out sa mas marami pang igorot para mag-apologize sa kanyang pagkakamali. I hope yung mga tao din po, the people of Baguio and the Igorot community would also take it that way and find in their hearts to forgive me po. I'm really sorry. Talagang I'm really sorry po. Mario Dumawal, Patrol ng Pilipino. Sa pagbabalik ng TV Patrol World, jeepney era pumasada uli. San ba ang biyahe ng dating Pangulo? Alamin. Paghataw ni Nanay Janisha Pacquiao sa kanyang birthday party, abangan. At F4 Fever, ramdam uli, may balita kami tungkol sa Boys Over Flowers na kailangan niyong malaman. Susunod na yan sa TV Patrol World. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Enervon Tablet. Ang pinag-uusapang Korean novela. Isang linggo pa lang, pinagkakaguluhan na ang pagbabalik ng F4. Dahil sa inyong kahilingan, muling mapapanood ang mga eksenang nagpapakilig sa buong bayan sa isang marathon special. Kung may gusto ko sa akin, sabihin mo lang. Ikaw ang magiging girlfriend ko. Nababaliw ka na. This Saturday, don't dare miss Boys Over Flowers one more time.